kambal na mutya ng batis na nasa pangangalaga ng isang diwata. Pero, paano napunta sa inyo ang mga makapangyarihang bagay na yan? Paano? Huwag niyo kaming kaawaan. Alam namin kinukontrol niyo lamang ang inyong mga lakas. Mas insulto sa aming mga aswangang ganito, Val, Dado. Total may mga pinagsamahan din naman tayo. Kahit na paano, hindi ba? Isa lang sana ang kahilingan namin ni Rima. Tapusin niyo na ang aming mga buhay. Magandang buhay po sa lahat ng avid listeners ng Ang Maharlika YouTube channel. Nais ko lang pong ibahagi ang karanasan namin ni Dado na kakambal ko noong nasa edad na 21 pa lang kami. Mahirap kalimutan yon kasi naging dahilan yon upang magbago ang pananaw namin sa buhay. Ako nga pala si Val at ito ang kwentong kababalaghan ko. Mahilig kaming mag-adventure ng kapatid ko. Sa iba't ibang kabundukan kami nagpupunta para akyatin ang mga ito. At pagdating sa tuktok, nagiiwan kami ng pulang bandila na may pangalan naming nakasulat. Ang lagi naming kakumpetensya sa pag-akyat ay ang magkapatid din na sina Rima at Ramil. Pero mga kaibigan naman namin sila. Simula na mag-transfer sila sa aming pinapasukang paaralan sa syudad para mag-aral. Hindi namin sila lubos na kilala, kaya mahirap ding magtiwala ng basta-basta. Pero ayos naman ang pakikitungo nila at pakikisama sa amin, maski madalas natatalo namin sila sa pag-akyat sa mga bundok. Isang araw, muli kaming nagkausap-usap. May nakita kasi ang kambal kong si Dado sa social media na di umano kakaibang bundok daw dahil may mga nakatirang kakaibang elemento, laman lupa at masasamang nilalang doon. Pasensya na, Rima, Ramil, sa pang-istorbo. Ito kasing si Dado umakit ang kuryosidad sa katawan niya dahil sa kakaibang bundok daw na napapabalita at tinatawag na Killer Mountain. Killer Mountain? Pero bang ganung bundok? Meron. Sa nabasa ko sa caption ng litrato ng bundok na yon, sa Leyte daw ito makikita. Probinsya ng Leyte na inilagan ng mga mountain hiker. Ito na nga, Killer Mountain. Leyte ba kamo? Tumango kami ni Dado, tanda ng aming pagtugon. Banaag naman namin sa mukha ng magkapatid ang pagkabigla. Oh, bakit? May alam ba kayo patungkol sa bundok na yon? Ha? Wala. Iniilaga naman pala ang bundok na yun Baka pwedeng hindi na natin puntahan yon. Kilala niyo naman ako, di ba? Hindi mawawala ang kuryosidad ko sa katawan at hindi ako matatahimik kapag wala akong kasagutang natatanggap na ako mismo ang makakakuha nito at hindi sa iba. Pero, Dado! Pasensya na, Ramil ha. Rima, pero sang-ayon ako sa sinabi ni Dado. Ako man din gusto ko mapatunayan ng haka-haka patungkol sa Killer Mountain na yan, kung totoo nga ba o hindi. O sige, kung talaga mapilit kayo kayo nang bahala. Sana lang hindi umabot sa puntong magkasira-sira tayo magkakaibigan dahil sa mali ninyong desisyong gagawin. Oh, anong ibig mo sabihin, Ramil? Wala. Kalimutan nyo na lang ang sinabi ng kapatid ko. Pati ako ay nagkaroon ng malaking katanungan sa aking isipan dahil sa sinabing yon ni Ramil kay Dado. Dagdagan pa na tila pinagtatakpan siya ni Rima. Ipinagkibit balikat na lamang namin yon ng kambal ko. Lalo na nang tumunog na ang bell para magsipasok kaming lahat sa mga silid-aralan namin. Matuloy na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na ang buwan ng bakasyon.
Medyo nanlamig na rin ang pakikitungo sa amin ni Narima at Ramil. Simula noong nabanggit namin ang target naming bundok na aakyatin, ay nag-iba na ang kanilang pakikisama. Ang dating gustong-gusto nila kaming kasabay na magmeryenda, kumain at umuwi ng tanghali at hapon ay nagbago ng lahat. Sinabihan ko na lamang si Dado na hayaan na lamang muna sila at baka may mga personal na problema na hindi nila masabi-sabi sa amin kaya sila nagkakaganon. Pagsapit ng unang araw ng bakasyon, ay inumpisahan kaagad namin ng kapatid kong lalaki ang maghanda sa mga babaunin para sa gagawin naming mountain climbing. Buo na kasi ang desisyon naming magkambal at ilang gabi na din kaming hindi nakakatulog ng maayos dahil tila ba may nag-uudyok sa amin pareho na puntahan ang kinatatakutang bundok. Excited na ako bro sa gagawin natin to. Alam mo yung pakiramdam na kauna-unahan mo mararamdaman sa isang bundok. Maski sanay na tayo at matagal na natin ginagawa ito. Maski man ako bro, ganoon din ang pakiramdam. Hindi ko may paliwanag Excited na, kinakabahan na ewan. Nang matapos kami sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin, ay inilagay na namin ang mga ito sa likod ng pick-up na sasakyan ni Dado. Kaagad kaming bumiyahe at habang nagmamaneho ang kapatid ko, ay bakas pa rin ang pagkakasabik nito na marating na ang isang probinsya sa Leyte kung saan matatagpuan ang kabundukan na aming pakay. Halos nasa 8 oras din ang aming itinagal sa kalsada nang marating namin ang lugar. Naghanap muna kami ng kwartong mauupahan para doon iiwan ang aming sasakyan, mga ibang gamit at syempre, matutuluyan na rin para makapagpahinga. Paggabi na rin bro, kaya magpahinga naman tayo dito sa naupahan nating kwarto. Ayos naman to malinis at komportable, hindi ba? Ayos na rin. Bukod sa tigiisan nating higaan, nakabukod din ang CR sa kusina. Hindi gaya ng mga paupahang kwarto sa syudad na halos lahat magkatabi ang kubeta sa kwarto. Ay naku, hayang ka na naman Val Hindi tayo nagpunta dito para magkumpara ng mga bagay-bagay na nandito at nasa syudad no? Bro, nasabi ko lang naman yun. Ito naman O siya, tama na to. Baka mauwi na naman to sa pagtatalo. May mga binaon akong dilata dyan at may portable na gas stove. Nagdala rin ako ng butane na magsisilbing laman kaya maaari tayo magluto maski saan. Kaya kung nagugutom ka, magluto ko na lang dyan. Ako naman magpapahinga muna. Napagod ako sa biyahe. Sige, salamat bro ha. Di ka lang pala gwapong kapatid Maaalalahanin pa. Sira ulo ka. Oo na. Alam ko kaya wag mo akong utuin ha. Sige na. Wag mo na ako storboy na. Okay, kambal. Love you. Hindi na ako sumagot. Talaga kasing antok na ako ng mga sandaling yun. Paghiga ko sa kama, wala pang 3 minuto ang dumaan, nakatulog na ako. Nagising ako sa kakaibang ingay na nagmumula sa kung saan. Pabalikwas akong bumangon sa aking higaan, saka tinignan si Dado. Mahimbing naman itong natutulog. Ang akala ko'y panaginip lang ang tunog na yon, ngunit hindi pala. Babalik na sana ako sa pagkakahiga nang muli ko itong narinig. Mula yun sa labas, pero nasa malayo naman ito naroroon. Anong klaseng hayop kaya yun? Nakakatakot naman ang alulong nito. Ito na ba napapabalitang kakaibang nilalang na nakatira dyan sa bundok na tinatawag na Killer Mountain? Napayapos pa ako sa aking braso dahil sa kusang nagtayuan ang aking mga balahibo. Hindi ko alam pero kahit kasi nakakaramdam na ako ng takot, nandun pa rin ang saya at sabik na maakyat ang kinatatakutang bundok. Hindi na ako nakabalik pa sa pagkakatulog
dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano. Andyan yung kung gaano kabalasik o kabangis ang itsura ng may-ari ng singgasing na yon. Kung ano ang nakaakibat na panganib o kung ano ang naghihintay sa amin na kapalaran kapag nakaakyat na kami sa bundok na yon. O kung ano ang pakiramdam na makaharap ang masasamang nilalang na nakatira doon. Dahil sa pagkabagot na mahintay na lumiwanag sa labas, kung ano-ano na ang niluto kong pagkain para lamang may matuunan ng pansin. Paminsan-minsan din akong lumalabas para magpahangin. Ilang beses ko pa ding narinig ang kakaibang alulong na yon bago lamunin ng liwanag ang kapaligiran. Hoy! Bro! Gising na! Umaga na! Maghanda na tayo habang hindi pa masyadong tirik ang araw para sa pag-akyat natin sa bundok. Dali na! Naman natutulog pa ang tao Sige, matulog ka na lang dyan at ako na lamang ang mag-isang akyat. Ha? Hindi bro, sasama ako! Biglang nabuhay ang sigla ng kapatid ko nang sabihin ko ang salitang yon. Natawa na lamang ako at pinagmamasdan ang mali-mali niyang ginagawa. Nang makagayak ay sabay na kaming lumabas ng inuupahan naming bahay, saka sumakay sa sasakyan. Medyo malayo pa kasi doon ang bundok na aming aakyatin. Natatanaw lang namin ito mula roon, pero malayo sa kabihasnan kung saan ito nakatirik. Wala namang kaalam-alam ang mga residente sa binabalak naming pag-akyat, kaya wala kaming natanggap na babala mula sa mga ito. Sa paanan at medyo liblib na bahagi ng bundok namin inihinto ang sasakyan. Pagbaba ay nagkatanguan pa kami ng kakambal kong lalaki. Saka kami nag-umpisang pasukin ang kagubatan na siyang tanging daan upang maakyat ito. Tahimik naming binabagtas ang tila sinadyang gawing daan para sundan na lamang ito ng may lakas ng loob na umakyat sa bundok na yon. Ngunit ngayon ay natatapakan na namin ang kalupaan. Wala namang kakaiba ang sumalubong sa amin ni Dado, maliban sa hangin na kakaiba ang amoy at samyo sa balat. Sa kakaiba kasing lamig nito, ay tila parang may multong yumayakap sa amin dahil naninindig ang aming mga balahibo. Habang mas lumalayo ang aming naaakyat, ay mas dumodoble naman ang bigat ng presensya sa lugar. Na animoy sinasabi sa aming magkapatid na huwag na lang kaming tumuloy. Ang sumunod na kaganapan ay hindi namin inaasahan. Maririnig sa paligid ang mga kaluskos na tila napakabilis na hayop. O kung anumang nilalang ang naroon, na tila ba pinapanood lamang kami at binabantayan. Narinig mo ba yung naririnig ko, bro? Naramdaman mo din ba yun? Oo, bro. Kung tama nga ang balibalita. Ano, babalik na ba tayo? Oo sana, kaso ano? Kaso, di ko pa nakikita itsura ng mga masasamang nilalang na nakatira dito Kung hindi mo masamain, pwede bang magpatuloy muna tayo, bro? Hay... O sige na nga, pero nakapag nakarating tayo sa tuktok, bababa din tayo kaagad No problem bro, kaya mahal na mahal kita kambal Napaka-supportive mo. Huwag ka naman bola, tara na. Baka abutan pa tayo dito ng gabi. Pero bago pa kami makagawa ng hakbang ni Dado, ay narinig na naman namin ang alulong na parang narinig ko ng ilang beses kagabi. Sa mas malapitan, ay mas nakakatakot yon sa pandinig. Tinignan ko ng makahulugan ang kambal ko, na parang alam na niya ang gusto kong ipahiwatig. Bro, tara na. Balik na tayo. Tumango lamang ako, pero pagpihit namin paharap sa aming likod,
ay ganun na lamang ang aming pagkasindak. Nang makita namin ang isang nilalang na may nakakatakot na pagmumuka. Napakapangit ng itsura nito. Kulubot ang itim na balat. Nakausli ang matatalas na ngipin. Mapupula ang mga mata at gulo-gulo ang buhok nito. Dagdagan pa na may mahahabang kuko sa kamay at mabalahibong paa. Doon ko naalala ang nakita ko at nabasa sa Google noong aksidente kong napindot ang 2 letra na A at saka S. Lumitaw ang mga larawan na kagayang-kagaya ng nasa harapan namin ngayon ni Dado. Dado, ihanda mo sarili mo. Delikado ang isang to. Bakit, Val? Ano bang klaseng nilalang ito? Ayon sa nalaman ko sa aking nabasa, ang mga ganitong uri ng nilalang ay pumapatay at kumakain ng lamang loob ng karne ng tao. Mabangis at brutal nilang pinapaslang ang kanilang nabibiktima at ang tawag sa kanila, mga aswang. Mga aswang? Oo, bro! Pagkatapos kong maipaliwanag ang mga nalalaman ko sa aking kapatid, ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Kumaripas kami ng takbo paakyat sa bundok, pero mas lalo kaming nahirapan dahil sa pagkataranta. May mga pagkakataong sinisilip ko ang aswang sa aming likuran at hindi nga ako nagkamali sapagkat nakabuntot siya sa amin. Val, ano nang gagawin natin? Baka abutan niya tayo. Basta tumakbo ka lang, Dado. Bahala na. Sana'y makahanap tayo ng paraan para makaligtas sa isang to. Sa aming natahak na direksyon ay may napansin akong tila isang batis. Sinenyasan ko si Dado na doon kami magpunta. Mabuti na lamang at kaagad niyang nakuha ang gusto kong sabihin. Pagdating namin doon ay kaagad kaming lumusong sa tubig. Pinuntahan namin kung saan napupunta ang tubig. Dinala kami nito sa isang falls na napakataas. Nakasunod pa rin sa amin ang aswang, pero hindi ito lumulusong sa tubig sa hindi namin maipaliwanag na dahilan. Pero agresibo itong makuha at malapa kami, maski tirik pa ang araw. Kaya wala na kaming ibang magagawa ni Dado kung hindi ang tumalon. Ito lang ang paraan na alam ko, Dado, para hindi niya tayo masundan. Kaya tatagan mo ang loob mo, bro. Kung kaya mo, bro, kaya ko rin. Diyos ko, help me. Maski nasa panganib na ang aming mga buhay, ay nagagawa pa rin akong mapangiti ni Dado dahil sa mga banat niyang ganon. Sa pagbilang ko ng 3 ay magkahawak kamay kaming tumalon sa falls at pagbagsak namin sa tubig, doon na kami nagkabitawan ng kamay. Hindi kami parehas kaagad na kaahon dahil ibinabagsak lang kami pailalim ng tubig na nagmumula sa itaas. Medyo kinakapos na kami ng hininga ng mga sandaling yun hanggang sa napansin namin mula sa mga bato ang 2 bagay na kumikinang. Bago pa kami maubusan ng hininga ay nilangoy na namin ang mga ito sa kapilit na kinuha. Doon ay hindi ko na naaalala ang mga sumunod na kaganapan dahil tuluyan na akong nawala ng malay. Pagkagising ko ay nakahiga ako sa isang malaking bato. Iniangat ko ang ulo ko saka nilibot ang aking mga mata. Sa tabi ko ay nakita ko si Dado na nakahiga na wala pa ding malay. Hoy! Dado! Gising! Gising! Nakailang yugyug pa ako sa kapatid ko bago siya nagmulat. Oh, anong nangyari, Val? Nasaan tayo? Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Pero natatandaan ko, nawalan tayo ng malay at... Teka. Napatingin ako sa nakakuyom kong kamay. Dahan-dahan ko itong binuklat at dito tumambad ang isang gintong hugis kabibe na may gintong laylayan. Bro, meron din ako niyan, no? Teka, parang nasa likod yata tayo ng falls. Ayan, no, sa harapan natin. Tubig dumaagos mula sa taas. Mukha nga.
Pero ano kaya ang bagay na ito? Kumikinang ang mga ito kaninang damputin natin eh. Bigla akong natahimik nang mula sa aking isipan ay narinig ko ang boses ng isang babae. Pagtingin ko kay Dado, ay nakalapat ang isa niyang hintuturo sa kanyang bibig para senyasan ako na huwag maingay. Ibig sabihin lang nun, naririnig din niya ang naririnig ko. Ang sabi ng misteryosang boses ng isang babae, kami daw na magkapatid ang napiling itinakda para mangalaga sa pinagbiyak na mutya ng batis. May bisa daw ito na pwedeng magamit para labanan ang lumalaganap na kasamaan sa bundok na yon. Mahigpit din itong ipinagbawal na huwag daw namin gagamitin ang mga ito sa kapilyuhan, sapagkat mawawala ng bertud ang mga hawak naming mutya kung sakali. Ang tanging gagawin lang daw namin para magising ang bisa ng mga ito ay paglalapatin lang daw namin ni Dado ang magkahiwalay na kabibe para mabuo. Nang magpaalam at mawala na ang boses sa aming isipan, nagtanguan muna kaming magkapatid, saka namin ginawa yun. Paglapat ng dalawang mutya, naglabas ito ng gintong liwanag na panandali ang bumulag sa aming mga mata. Pagkahawi noon, tumambad sa amin ang mga mutya na parehong buo na. Hugis kabibe pa rin yun, ngunit sarado na. Ang astig nun bro. Ibig sabihin nito magiging superhero tayo. At tayo ang tatapos sa masasamang nilalang na nakatira dito sa bundok na to. Parang ganun ang pagkakasabi ng misteryosang boses eh. Sa palagay ko matagal lang naghihintay ang sa tingin ko diwata ng batis ang kumausap sa atin. Matagal na naghihintay ng tagapangalaga ang mga mutyang ito at sinuwerteng tayo ang nakakuha. Baka naman talagang nakatadhana na talaga tayo ang mag-aalaga ng mga ito, Val. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi basta-basta magpapakita ang isang diwata o ang mga mutya sa mga taong hindi nararapat Ano sa palagay mo? Aba, mukhang tumama ka din ngayon Teka, nilalagnat ka ba? At nagagawa mong magseryoso? Loko-loko. Tara na nga, lumabas na tayo rito. Nagugutom na ako mukhang gabi na Kaya malamang magutom tayo. Pero teka, hindi ba ang mga aswang mas malakas kapag gabi? Hindi kaya tayo madihado kapag nakita nila tayo? Sus, ngayon ko pa ba natakot bro? May mga mutya na tayo. At saka, paano natin malalaman na may bisa ang mga ito kung hindi natin susubukan sa mga aswang? Kung sa bagay, talagang may pagbabago ka na. Dahil ba yan sa mutya o nauntog ko kanina sa mga bato? Ito talaga wala nang ginawa kundi asarin ako. Palibhasa pangit, kaya walang syota. Hoy. Excuse me Dado Kung pangit ako, pangit ka rin. Nakakalimutan mo yata magkambal tayo no? Hindi na ako sinagot ng kambal ko. Kakamot-kamot na lamang siyang lumusong sa tubig, saka sumisid palabas. Sumunod na rin ako. Pero aaminin ko, ang laki talaga ng pinagbago niya ngayon. Dati kasi siya ang mapang-asar at hindi madaling maasar. Pero ngayon, napakaseryoso na niya at halos ayaw na niyang makipagkulitan sa akin. Pag-ahon namin sa tubig, gabi na nga. Madilim ang paligid, pero malinaw pa rin naming nakikita ang kabuuan ng gubat na yon. Pati ang aming mga pandinig ay napakatalas. Ultimo huni ng mga kulisap ay hindi nakakatakas sa aming mga tenga ni Dado. Basta gusto naming pagtuunan ng atensyon ng isang insekto o hayop na naroroon. Naririnig namin sila, maski nasa malayo. Ang galing! May superpower na talaga tayo, Val. Pero gusto ko sanang malaman ay kung gaano na ako ngayon kalakas. Madali lang malaman yan bro. Paano bro? Sige nga, sabihin mo. Huwag kang gumamit ng deodorant na 1 linggo. Ito talaga, seryosong tanong ko tapos babalagbagin.
Eto di na mabiro. Pero seryoso malalaman natin yan mamaya kapag may nakaharap na tayong mga aswang. Kaya tara na, hanapin muna natin ang mga dala nating gamit. Nagugutom na ako eh. Nahanap namin ang mga dala naming bag sa gilid ng tubig na palutang-lutang. Naghanap kaagad kami ni Dado ng makakain. Hindi bali na ang tubig dahil malinis naman ang tubig na nagmumula sa batis. Chichirya ang aming pinanatan. Ayos na rin yon. Ang importante ay maitawid namin ang aming gutom. Nang matapos na kami, isinauli namin sa bag ang mga pinagbalatan namin at hindi nagkalat bilang pagrespeto na rin sa ating kalikasan. Napakaganda ng tanawin doon, tapos dudungisan lang namin ang balat ng chichirya? Kaso, punong-puno lang ng katatakutan. Nang maayos na namin ang lahat, muli na kaming nagpatuloy sa paglalakbay paakyat ng bundok. Hindi na kami nakakaramdam ni Dado ng takot na mga oras na yon dahil alam na namin sa aming mga sarili na maski sinong makaengkwentro namin na kampo ng kadiliman, may panlaban na kami. Buo na ang loob naming harapin sila. Sa unahan ng aming nilalakaran, may narinig na naman kaming ungol ng isang mabalasik na nilalang. Dahan-dahan namin yung nilapitan at doon namin nakita ang isang aswang na abalang kumakain ng kapwa niya aswang. Mukhang sa labis na gutom nila, sila-sila na lang din ang nagpapatayan. Nang mapansin niya kami, kaagad niya kaming binalingan. Walang patumpik-tumpik itong sinugod kami ni Dado. Teka lang bro, diyan ka lang. Ako muna ang bahala sa isang to. Titignan ko kung gaano kalakas ang mutya ng batis na tangan ko. Sigurado ka bro? Sige, pero mag-iingat ka ha. Kapag hindi mo na kaya, sumigaw ka lang ha. Isigaw mo lang pangalan ko at tiyak na iiwanan kita. Ay, sasaklolohan kita. Hindi ko alam at natatawa na lang din ako sa sarili ko dahil parang nagkabaliktad na yata kami ng ugali ni Dado. Ako noon ang lagi niyang binubuli, pero ngayon ay kawawa na siya sa akin sa pangaasar. Paglundag ng aswang sa kambal ko, agresibo kaagad itong kumagat. Si Dado naman, nakatayo lang habang hinihigpitan ang pagkakuyom ng kamao. Nang eksakto na ang lapit ng aswang sa hinihintay ng kapatid ko, mabilis niya itong binigyan ng isang suntok sa muka. Pagtama ng kamao niya, ay bumagsak kaagad ang aswang sa lupa na hindi na gumagalaw. Nilapitan ko naman ang aswang. Niyugyug ko muna ito gamit ng isa kong paa at nang makasiguro akong patay na, saka ko ito itinihaya. Doon ko nalaman na nalagas ang lahat ng ngipin ng lalaking aswang na yon, pati na ang matutulis nitong pangil. Parang na-dislocate din ang panga nito dahil tumabingi. Sigurado ako na ang ikinamatay ng aswang ay nalamog ang utak nito dahil sa lakas ng suntok ni Dado na tumama rito. Mukhang daig mo pa si Manny Pacquiao Sana lang, huwag kayong maging magkamukha ni Mayweather. Weather lang yan. Ikaw talaga Val. Pang-asar lagi binabanat mo sa akin ha. Biro lang bro. Pero kakaiba nga talagang lakas ng mutyang tangan natin no. Biruin mo, isang sapak mo lang. Nalagutan na ng hininga ang aswang. Kaya nga Tara na. Baka may dumating pang iba o mas marami pa at makuyog tayo. Di sasabihin ko sa kanila na wala akong kasalanan at ikaw ang pumatay dyan sa kasama nila. Ay naku kambal. Kailan ka kaya magsiseryoso? Dinampot na lamang ng kapatid ko ang inilapag niyang bag, saka naglakad. Joke lang Dado! Hoy! Hintay naman dyan Hindi niya ako pinansin. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Makalipas ng halos 30 minutong paglalakad ng walang imikan, tanaw na namin ang bukana ng tuktok ng bundok. Sa tansya namin, 5 minuto na lang at makakarating na kami doon. Muli kaming nagpatuloy hanggang sa tuluyan na kaming makalapit doon. Pero bago kami makatungtong sa pinakaitaas ng bundok,
May mga lumabas doon at laking gulat namin ni Dado na ang mga yon ay walang iba kung hindi ang magkapatid na sina Rima at Ramil. Rima? Ramil? Anong... Ngumiti lang sila sa amin ng nakakaloko, saka dumura sa lupa. Aswang ba kayong magkapatid ha? Kaya ganoon na lamang ang pagtutol niyong magpunta kami dito para hindi mabunyag ang inyong tinatagong sikreto? Ang talino mo talaga, Dado. Nadali mo, kaibigan. Sinasabi ko na nga bang may problema kayo na hindi niyo masabi-sabi sa amin. Ang hindi ko lang naisip ay mga aswang pala kayo. Nadali mo rin, Val. Pero pasensya na ha. Wala nang rason para buhayin namin kayo. Kung hindi sana kayo makulit at nagpumilit na pumunta dito sa aming tirahan, hindi sana tayo abot sa ganito. Kaya pasensyahan na lamang tayo, mga kaibigan. At sa tingin niyo ba papayag na lang kami ng ganun-ganun lang ha, Rima? Ramil, kung may sikreto kayo malapit, mayroon din kami. Sige, subukan niyo sumugod nang magaya kayo sa mga kasama niyong may-ari ng kwintas na ito. Nanlaki ang mga mata ni Rima at Ramil nang makita nila ang pamilyar na kwintas na hawak ng nakataas kong kamay. Palihim kong kinuha yun kanina sa leeg ng pinatay na aswang ni Dado para gawing souvenir. Ha? Ang kwintas ni Ama? Paano napunta sa iyan? Ha? Ama mo ang lampang aswang na yon? Kaya pala kumakain ng kapwa niya aswang dahil siya pala ang pinuno. Pero pasensya na kasi wala pa siya sa kalingkingan ng lakas ko. Kaya ayun, isanara ko na ang libro ng kanyang talambuhay. Pinatay niyo si Ama! Hindi! Umalulong ang magkapatid na dati naming mga kaibigan. Pati na rin ang mga nakadungaw ding aswang sa amin. Maya-maya pa ay narinig na naming nagsisikalat na ang mga ito sa iba't ibang paligid para palibutan kami. Dado! Heto ng pinakahihintay na sandali. Digmaan na, bro! Mag-iingat ka, bro. Kahit anong mangyari, walang mumamatay sa atin, ha? Oo naman! Hinalikan muna namin ang aming mga mutya ng batis, saka namin inilagay sa loob ng aming damit. Pumorma na rin kami para paghandaan ang pagsugod ng mga aswang. Mga kasama, wala kayong ititirang buhay sa kanilang dalawa. Ipaghihiganti natin ang kamatayan ni Ama sa pangahas na dalawang yan! Bugutan sila ng ulo at dalhin sa amin! Sugod! Mas lalo naming tinalasan ang pakiramdam namin ni Dado. Saka kami nagtalikuran. Lahat ng lumalapit na mga aswang ay kaagad naming inuundayan ng suntok sa muka. 1 hanggang 2 suntok lamang ang tinatamo ng mga natatamaan naming mga aswang. At kaagad nang nabubuwalang mga ito sa lupa. Tirik ang mata ng iba, pero mayroong mga nagtatanggalan ng mata at tumitilapon sa kung saan. Ang ikinaganda ng aming pakiramdam ay hindi kami nakakaramdam ni Dado ng kapaguran. Kahit pa ilang minuto na ang itinagal ng labanan, dagdagan pa na galing kami sa mahabang paglalakbay, ay parang baliwala lamang sa amin ang pagod. Magmula nang mapasa amin ang mga mutya, ay hindi na kami tinatablan ng pagkahingal o maski kapusin man lang ng lakas. Ilang minuto pang tumagal ang laban. Napansin na lang namin ni Dado na nasa tuktok na kami ng bundok. Dali-dali kong kinuha sa aking bag ang pulang bandila na may nakasulat na pangalan namin. Saka ko ito pinatayo sa isang gilid. Anong klaseng tao kayo? Bakit hindi kayo napapagod o nababawasan man lang ng lakas? Kilala namin kayo, Val at Dado. Hindi naman talaga kayo ganyan, hindi ba? Anong sikretong pinagmumula ng inyong lakas? Sige, total, mapilit lang kayong magkapatid. Sasabihin ko na. Dahil dito,
Sa mutyang ito! Sabay na namilog ang mga mata ng magkapatid na aswang na hindi makapaniwala. Naiiling pa sila pareho. Ang kambal na mutya ng batis na nasa pangangalaga ng isang diwata. Pero paano napunta sa inyo ang mga makapangyarihang bagay na yan? Paano? Kusa lang sila nagpakita sa amin. Kaninang muntik kaming malunod sa batis. Hinahabol kasi kami ng isang aswang kanina hanggang sa napilitan kaming tumalon mula sa tuktok ng talon. Mukhang tadhana ang nagdala sa amin dito para wakasan na ang inyong kasamaan. Gamit ang mga mutyang ipinagkaloob sa amin. Hindi pa rin makapaniwala sina Rima at Ramil maski anong paliwanag namin sa kanila ni Dado. Ramil! Rima! Pagkatapos ng labanang ito, ipinapangako namin ni Dado na mangyayari sa inyo ang tunog ng aming mga pangalan. Seryoso ang pagkakasabi kong yun na naging palaisipan naman sa magkapatid na aswang, pati na rin kay Dado. Pero sa huli ay nakuha din ng kapatid ko. Baldado! Baldado pala ang putik. Natawa na lang din siya na nakisabay sa akin. Insulto naman ang naramdaman ni Ramil at Rima para sa kanilang lahing mga aswang. Lalo't sila na lamang dalawa ang natitirang buhay. Aminado silang wala silang laban sa aming magkambal na may tangan na mutya dahil maski ang ama nilang pinakamalakas sa kanilang lahi ay walang kahirap-hirap naming napaslang. Pero imbis na matinag ay kitang-kita ko pa rin sa mga mata nila ang determinasyong lumaban at talunin kami. Kaya napagpasyahan namin ni Dado na harapin niya si Ramil at ako naman ang haharap kay Rima. Nagsalpukan ang aming mga pag-atake sa isa't isa. Bahagya muna naming pinantayan ang lakas ng dati naming mga kaibigan para kahit papano ay mabigyan namin sila ng magandang laban. Naging kaibigan din naman kasi sila at naging mabubuti rin naman sa amin. Sa ganitong paraan lamang namin maaaring suklian ang mga alaalang yon. Huwag niyo kaming kaawaan! Alam namin kinukontrol niyo lamang ang inyong mga lakas! Mas insulto sa aming mga aswang ang ganito, Val, Dado. Total may mga pinagsamahan din naman tayo kahit na paano, hindi ba? Isa lang sana ang kahilingan namin ni Rima. Tapusin niyo na ang aming mga buhay. Medyo naawa kami ni Dado sa dati naming mga kaibigan. Pero naisip din namin na tama sila. Kaya nang magtanguan kaming dalawa, ay doon na namin winakasan ang buhay ni Rima at Ramil. Hindi din namin naiwasang mapaluha dahil sa magagandang alaala na iniwan nila sa amin ni Dado. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam, Ramil, Rima. Tinapik ni Dado ang aking balikat at ganun din ang ginawa ko sa kanya. Nang pareho na kaming kumalma, ay saka pa lamang kami bumaba ng bundok. Habang nasa daan, ay napag-usapan namin ang mga nangyaring labanan kontra sa mga aswang sa tuktok ng bundok na yon ay mananatiling lihim sa mga tao. Hindi para itago ang pagkamatay ni Ramil at Rima, kung hindi dahil sa respeto na din namin sa kanilang dalawa bilang dati naming mga kaibigan. Nakababa kami ng bundok ng ligtas at walang aberyang naganap. Pagsakay namin sa sasakyan, ay kinuha muna namin ang aming mga gamit sa inuupahan naming bahay bago bumalik sa syudad. Matatahimik na rin ang baryong ito dito sa Leyte. Wala nang aswang na katatakutan nila. Wala nang panganib sa mga turistang maglalakas ng loob na pasyalan ito. Tama ka bro. Wala na ding maririnig ang mga residente na nakakilabot na alulong tuwing sasapit ang gabi. Balang araw, mababaon na din sa limot ang binansag nila. Yon ang pinakamasayang mountain hike na nagawa namin ni Dado. Nandun na kasi lahat ng pakiramdam. Pagod, saya, takot, hilakbot, at kung ano-ano pa. Pero ang mas naging memorableng bagay na nakuha namin
ay ang mga mutya na aming tangan ngayon, na patuloy pa rin kaming pinangangalagaan at ginagabayan sa anumang oras. Sa ngayon ay nagtapos na kami ng kakambal ko sa kursong criminology. Masaya kami para sa isa't isa, lalo na ang aming mga magulang na nasa ibang bansa. Nagpatuloy ang aming buhay na magkasama, pero nagkahiwalay din nung kami nagkapamilya na. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana'y may napulot kayong aral sa ibinahagi ko. Lubos na gumagalang, Val.